Sige po, tayo mo muna tayo. God is good and all the time. Pakisabi mo naman sa katabi mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. Praise God. Sige po, for 30 seconds, pag-pray mo yung nasa left and nasa right mo. Patong mo lang yung kamay mo sa balikat niya and just declare the blessing of the Lord to him or to her this morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you po, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinagpipray ko, Lord, lahat ng aking mga kapatid na nandito and also who will watch online and who are watching online. Lord, salamat po sa gagawin mo this morning na maganda sa buhay namin. Thank you, Lord. You will transform our mind. You will strengthen our faith. At patuloy na i-direct mo kami, i-align mo kami, Lord, sa kalooban mo para yung good and perfect will mo sa buhay po namin ang mangyari. Maraming salamat sa kalakasan, sa pag-asa, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. I pray for everyone's heart na ito'y makareceive mula sa iyo, Panginoon. Not my voice, but your voice, Holy Spirit, ang marinig ngayong umagang ito. Maraming salamat sa makapangyarihang salita mo, Lord. We honor your presence this morning in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, we can all be seated. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah na nandito tayo. Amen. Masaya po ba kayo na nandito kayo? Amen. It is indeed a privilege to be in the presence of the Lord. Amen. Tignan mo yung katabi mo, ang daming pinagdaanan yan bago makapunta dito. Hello? Tama ba? Amen? Ang daming pumigil dyan bago makapunta dito. Pero praise God, nandito siya. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Indeed, mabuti nga po ang Diyos. Welcome to July, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, welcome July. Amen. I pray and declare that the last 6 months ng taong ito, talagang maranasan po natin yung breakthrough na gusto po natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sige po, let's go straight to the Word of God. Let's open our Bible. Mga kapatid, mag-take notes po kayo. No, yung mga revelation ni Lord sa atin, yung mga verses, because these are seeds para po hindi masayang. Amen. Let's open our Bible sa Ecclesiastes chapter 3, verse 10 to 11. Okay. Sabi pong ganyan, I have seen the burden God has laid on the human race. So meron po palang burden na inilalagay ang Diyos sa atin ng mga tao. Sabi niya ganyan, He has made everything beautiful in its time. Sabi mo sa katabi mo, in God's time. And He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom, walang makaintindi what God has done from the beginning to end. Yan. Sabi mo sa katabi mo, burden. Yan. Kapatid, whether ikaw ay mananampalataya o hindi, ang sabi pong ganyan ng verse na ito, merong inalagay na burden ang Diyos sa atin. Okay? So, ang ibig sabihin po ng burden ay bigat. Okay? Sino po dito ang aamin na ngayon ikaw ay nabibigatan? Hindi lang dahil ikaw ay sexy, amen? Kung hindi dahil sa buhay mo, meron kang mga pinagdadaanan. Amen? Sino po? Ayun, wala. Oh, praise God. Wala pala kayong mga problema. Hallelujah. Walang palang maraming problema. Okay? So, sabi pong ganyan, meron daw nilagay na bigat. Okay? Ang tignan natin, ano yung dalawang burden na binigay ng Diyos sa ating mga tao? Number 1, ang sabi niya dyan, He has made everything beautiful in its time. Amen? Lahat ng bagay na maganda, ang lahat ng bagay ay maganda kung nasa oras. Hello? Amen? Kapag po pala wala sa oras, ibig sabihin,
Pangit. Tingnan mo yung katabi mo kung na-late. Amen? Buti na lang hindi na-late, kaya maganda at guwapo. Pero lahat po ng mga minamadali, pangit. Amen? Meron na ba kayong nakita na bahay na minadali? Di ba ang pangit? Amen. Sino dito ang nagmamadali na magkaroon na ng jowa? Hoy. Amen? Tanungin niyo po lahat ng may asawa, gusto nila ulit maging single. At yung mga single naman, gustong mag-asawa. Okay, mga kabataan, tanungin niyo mamaya yung mga may asawa. Tanungin niyo, gusto niyo pa bang magkaroon ng asawa? Di ba? Amen? Kaya, my suggestion to you, huwag kayong magmadali. Bakit? Ang mga nagmamadali, nagkakamali. Amen? Ang mga hindi makapagtiis, nabubuntis. Tatay. Amen? So, God made everything beautiful in its time. At madalas tayo po ay naiinip sa timing ng Diyos. Tama po ba? Amen? Tama po? Kaya burden. Burden siya. Kasi kailangan mo mag-antay sa sagot ng Diyos. Sabi ni Ate Joy kanina, minsan sumasagot daw ang Diyos na yes. Pero alam mo ba kapatid, the fact na hindi rin sinagot ng Diyos ang iyong panalangin, that is already an answer. Amen? No? Madalas, nagmamadali tayong yumaman, kaya nai-scam tayo. Nung minsan, pinag-uusapan namin yung mga previous investments, kami yata ni na Pogs and ni Rose, yung sa baboy, gano'n, sabi gano'n, papalakihin, tapos pag nanganak, bibigyan ka ng proceeds doon sa pag nabenta, yung mga gano'n na, kasi gusto mong yumaman ka agad. Tama po ba? Amen? Pero, kaya po tayo napapasok sa kung ano-ano. Amen? Gets po ba natin? That's the number one burden that God has for us. And pangalawa na burden is, He has also set eternity in our own hearts. Next, Kuya Abe. Yan. No? Lahat po tayo merong eternity sa puso natin na nilagay ang Diyos. Kaya nga po, ang katabi mo na yan, laging ang tingin niya is yung future. Amen? Lagi yang nangangarap ng gising. Hello? Hindi lang yan nangangarap kapag tulog, madalas kapag mulat ang mata. Amen? Bakit? Because God has placed eternity in our hearts. No? Kaya nga po, we are always looking forward into something that is better. Amen? Pero aamin po ba kayo na ang hirap mangarap? Right? Nakaka-frustrate. Hello? Pag yung katabi mo hindi na frustrate, baka walang pangarap. Tanungin mo nga, may pangarap ka ba? Di ba? Hindi na i-stress kasi walang ina-achieve na goal. Walang gustong marating. Amen? Pero kapag ikaw, mapangarap ka, di ba, napu-frustrate ka. Right? Kasi hindi mo pa na-achieve yung gusto mong ma-achieve. Tama? Amen? Kaya nagiging burden. Okay? So, hindi po yun ang topic ko. Pero ang title ng topic ko ngayon is The Burden of Blessing. Okay? Ate Wilma, burden tapos blessing. Okay? So, explain po natin. Okay? Everybody say blessing. Everybody say burden. Amen? Sino po dito ang nagnanais na magkaroon ng blessing sa kanyang buhay? Magtaas ng kamay. Ayan. Lord, yung mga hindi nagtaas ng kamay, huwag niyo na pong bigyan ng blessing. Yun na lamang pong nagtaas ng kamay. Sino po dito ang gusto ng blessing? Amen. Pero alam niyo po ba, lahat ng blessing ay may burden. Let me prove that to you. Tignan mo yung asawa mo o anak mo. Di ba blessing yan? Hindi lahat nakakapag-asawa. Hindi lahat nagkakaroon ng anak. Okay? So yung mga single na wala pa dito, mamaya yung example para sa inyo. Okay? Di ba blessing na magkaroon ng pamilya? Amen? Magkaroon ng magulang. Blessing, hindi ba? Pero, aamin ba kayo
na kasama ng blessing ay burden din sila. Amen? Aside sa merong nagmamahal sa'yo na asawa, meron din niyang kasamang kaaway. Di ba? Best friend mo siya, at the same time, enemy mo rin. Hello? O yung anak, di ba ang sayang magkaroon ng anak? Mga nanay, tatay. Pero di ba nakakainis din sila? Amen? Right? That's a burden of blessing. Amen? Naintindihan po ba natin? Amen? Kaya di ba pinagpipray po natin, Lord, bless mo ko, bless mo ko. Diba? Lord, gusto ko po ng sasakyan. Last time we checked, ang sasakyan, nililinisan. Pinapagas. Amen? It's a blessing, but at the same time, it is also a burden. Sino po dito ang nagpipray ng malaking bahay? Lalaki din ang kuryente mo, kapatid. Baka kailanganin mo rin ng maid or kasambahay dahil sa laki ng property na pinagpipray mo. Amen ba? Lalaki ang gastos mo. Right? Amen. Kaya, the burden of blessing, ang topic po natin ngayong umagang ito. Gets po ba natin? So, pag sinabing burden, ang dalawang ibig sabihin. Number 1, to weigh down. Okay? Mabigat. Okay? Burden. Pangalawa is responsibility. Pakisabi sa katabi, responsibility. Hindi kaya wala pa yung pinagpipray mo dahil hindi mo kayang i-handle ang responsibility. Uy, nagpipray ka ng asawa, jowa, pero ang sarili mo, hindi mo rin kayang alagaan. Uy. Tapos, gusto mo ng bebe. Sino ang gusto ng bebe? Amen? Pero ikaw, pabebe ka pa. Responsibility. Are you responsible enough to carry the weight of the blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon? Amen? Nagpipray po tayo dito ng maraming tao. We are praying for this year. Bigyan tayo ng Lord ng 100 people na kikilala sa Kanya. Nung walang tao dito, ang lamig-lamig. Nung napupuno tayo, naiinitan na tayo. Right? That's a blessing, pero may burden. Amen? Dati, konti lang ang papakainin natin. Pero habang dumadami ang tao, mas magastos at mas marami ng papakainin ng ating mga chefs. Amen? Burden of blessing. Kaya mo bang i-handle yung pinagpipray mo, kapatid, this year? Alam niyo, pinutol ko po muna yung series natin about Jesus culture Kasi gusto ko po kayong i-remind na eto na, parating na yung blessing, eto na yung mga pinagpipray natin Pero ang tanong, do you have that right attitude to handle those blessings? Are you a good steward doon sa iyong mga pinapanalangin? Hello? Pinagpipray mo, makapag-aral ka, makapasok ka sa college. Noong nag-aaral ka na, reklamo ka ng reklamo. Ang daming pinag-aaralan. Aba, ganun talaga dahil blessed ka. Amen? Amen. Hindi porket blessed ka, wala kang problema. Nasabihin mo, Lord, bakit ang dami kong problema? Kasi blessed ka, ang dami mong responsibility. Amen? Nakakasunod po. Alam niyo po, hindi daw binabasbasan ng Diyos ang tamad. Hello? Sinasabi mo kay Lord, Lord, tulungan niyo akong maipasa ang aking exam. Lord, ipaalala mo ang mga sagot. Ang tanong, may binasa ka ba para maipaalala sa iyo ang Diyos? Hello? The burden is makapag-aral. The blessing is makapag-aral. The burden is mag-aral. Mag-review. Amen? Lord, give me yung mataas na job, na mayroong mataas na sahod.
Ang tanong, are you leveling up your skills para maging manager ka? Maging owner ka ng isang business? Hello? The blessing is yung job. Ang tanong, maghahanap ka ba? That is the burden. Nakakasunod po? Sabi pong ganyan, no, balansehin po natin. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord. Okay? Sabi ganyan, yung daw blessing ni Lord, it makes you rich, and He adds no sorrow with it. Anong ibig sabihin yan? Okay? So, ang blessing daw ni Lord, nagpapayaman sa isang tao at walang kasamang sorrow. Ang ibig sabihin ng walang kasamang sorrow, kapag binless ka ni Lord, yan ay walang kasamang regret or pagsisisi. Ibig sabihin, yung blessing mo na tinanggap sa Diyos, never kanyang ilalayo sa piling ng Panginoon. Tignan mo nga yung jowa mo ngayon. Inilalapit ka ba kay Lord o inilalayo ka? Hello? Yung trabaho mo kaya ngayon, na merong mataas na sahod, na pinag-pray mo dati, inilalapit ka ba o inilalayo sa Diyos? Kapatid, sino man o anuman ang meron ka sa buhay mo na tinatangkilik mo, ina-experience mo ang benefit, kapag yan ay inilalayo ka sa Diyos, that is not the blessing from God. Hello? Meron po akong napakinggan while I was studying about leadership. Isa siyang pastor sa Colorado Springs in America. Pangalan niya si Ted Haggard. You can search online. No, isa po siyang pastor. Okay? So sa lugar po ng Colorado Spring, ang lugar po na yon ay tinatawag na the death of pastors or the death of churches. Bakit? Lahat po ng mga nagpapasimulang Christian churches or gawain doon ay nagsasara, hindi nagtatagumpay. Pero ito pong pastor na ito, nung siya ay nag-start ng church doon sa lugar po na yon, talagang nag-grow sila by the thousands. And then one time, in-interview siya sa TV. No? And he was telling about na, kumbaga, hindi siya panig sa same-sex marriage and gano'n. So, he's against LGBTQ, okay? Plus or something, okay? A, B, C, D, E, F, G, lahat na ng letters, okay? And then, meron pong nakapanood sa kanya on national television. And sabi niya, sino yan? Sabi niya. Sabi nung kasama niya na they are gays. No? Sabi niya, that is Pastor Ted Haggard. Sabi niya, no, sabi niya, hindi yan ang pangalan ng tao na yan. Ang pangalan niya ay Steve. Okay? Siya ay nagpapamasahe sa akin and during the massage is kumukuha siya ng mga sexual favors sa akin, sabi niya. So, nung na-expose siya, that was year 2006, nagpunta siya sa television, no, itong masahista na ito na sinasabi na karelasyon nung pastor na ito. He revealed na for 3 years, they're having sexual relationship. No? Biruin mo yon, thousands of people, no, ay talagang they came from the Lord. They came to the Lord, thank you. Pero ito palang pastor po na ito ay merong double life. Hello? Now, anong ibig kong sabihin? Not all success ay talagang success sa mata ng Panginoon. Hello? Nakakasunod po ba? Amen? Hindi porke yumayaman, kapatid, that is already from the Lord. Hindi porket lumalaki ang church, umuunlad, that is already from the Lord. Hello? Amen po ba? Amen? Kaya nga, kapatid, yung meron ka ngayon sa buhay mo, or is that taking you closer to the Lord? Or pinapalayo ka pa niyan sa Panginoon? Makakasunod po ba? Amen? Sabi pong ganyan, tuloy po natin. Proverbs 14:4. Sabi niya, where there are no oxen, the manger is clean. Pag daw walang oxen, malinis yung kwadra.
But abundant crops come from the strength of the ox. Pag daw walang ox, nananatiling malinis ang kwadra. Pero kung gusto mo ng harvest, kailangan mo ng ox. So anong ibig sabihin nito, Ate Wilma? Kung ayaw mo ng mess, huwag kang mag-asawa. Ayaw mo ng marumi, huwag kang mag-anak. Hello? Naranasan nyo na po dito, marami kayong iluluto, ang gulo-gulo ng kusina nyo. Pero pag wala kang iluluto, ang linis-linis ng kusina mo. Amen? Hello? Amen? Dito, sa church, ayan, ang ingay, ang daming bata. Kasi pinagpipray natin, family Hello? Kung ayaw mong ng magulo, huwag kang mag-pray na may maligtas. Hello? Amen? Nakakasunod po ba? Kung ayaw mo daw ng sakit ng ulo, huwag kang mag-pray ng blessing. Amen? Bawat karugtong ng blessing ay responsibility. Yun po ang ibig sabihin. Amen? Amen po ba? Sino po ang gusto ulit ng blessing? Wala nang gusto magtaas ng kamay. Amen? Why? There's burden in blessing. Now, kapatid, I'm just sharing you this message this morning para i-ready yung heart mo. Bakit? Kasi kating-kating na si Lord na bigyan ka ng blessing Ang tanong, ready ka na ba? Yung mga disciples, diba? Yung mga kabataan na dinadala ng Lord dito, kaya mo ba silang i-handle? Hello? Yung trabaho na gusto mo, yung promotion na gusto mo, kaya mo bang i-handle yung greater responsibility niyan? Amen? Wala po yata akong kausap. Amen? Diba? Sabi natin, Lord, bigyan niyo po kami ng mga musicians, ng mga singer. O ngayon, kulang na yung gamit natin. That's a blessing. Amen? But at the same time, it has a burden. Amen. Pag later on, dumami na talaga ang tao dito, 2 na ang service. That's also a blessing. But at the same time, another pagod, another effort, another burden. Right? But that's a blessing. Amen. Sino po ulit gusto ulit ng blessing? Increase your capacity to handle yung pinagpipray mo. Amen. Amen. Ang totoong taong blessed, sabi daw, maraming mess. Amen. Totoong blessed, maraming mess. Amen. Diba? Baka magtanong po kayo, Pastor, bakit mo ako, diba? Bakit mo ako binigyan ng blessing pagkatapos ang daming problema? Diba? Lord, diba? Hindi sa Pastor, Lord, diba? Bakit binigyan mo ako ng maraming anak? Ngayon, ang dami ko tuloy sakit ng ulo. Lord, bakit ginawa mo akong presidente ng classroom ko? Ngayon, ang dami kong inaasikaso. Amen? That's a blessing with a burden or responsibility. Amen? Kung titignan po natin si David, di ba? Bakit pinakalaban sa kanya is agad higante? Di ba? 9 feet tall. Bakit hindi na lang kasing laki ni Zacchaeus, pandakeko? Right? Bakit? Because the greater your blessing, the greater your enemy is. Kasi ang destiny niya maging hari Hello? Kaya pala ang laki ng problema mo ngayon, kapatid. Kapag pala nalampasan mo yan, you have that great blessing from the Lord. Amen? Uy, amen? Amen. Do you receive that? Amen? Diba? Sabi mo, Diyos ko po, Lord, hindi pa tapos ang taon. Dami ko na pong problema. Hindi ko na po yata kaya. Congratulations, kapatid. Pag naipasa mo yan, you will have a great testimony. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan na yung sign mo Di ba? Parang sa atin, ang ganda na ng ginagawa ni Lord. Tapos merong biglang sisingit na problema. Congratulations. Sign yan na talagang papunta na tayo sa breakthrough. Amen. Amen. Okay? So, balansehin po natin. Sabi ganyan, if you are not ready for the burden of blessing,
the blessing will become a burden. Ulitin ko po yan. Kapag po pala hindi ka ready sa burden ng blessing, yung blessing mo magiging burden lang. Hello? Gets niyo po ba yan? Kapag pala hindi ka ready mag-asawa, hindi ka ready sa responsibilidad, tapos nagkaanak ka, imbis na joy ang pagkakaroon ng asawa at anak, ito yung magiging impyerno para sa'yo. Bakit? Nagmamadali ka hindi ka pa ready eh. Hello? Amen? Hello? Gets niyo po ba? Diba? Nagmamadali ka dun sa promotion, hindi mo pala kaya. Amen. Nagmamadali ka doon sa mataas na income, hindi mo pala kayang i-handle. Imbis na maging okay kayong family, mas lalo pa kayong nagkawatak-watak, nagkapera ka nga, sira naman ang pamilya. Amen. Nagpipray tayo, maraming disciples. Kung hindi ka ready, mapuprustrate ka because binigay sa'yo ng Lord tapos nawala. Kasi hindi mo kayang i-handle. Amen? So if you are not ready for the burden of the blessing, yung mismong blessing magiging burden dahil hindi ka handa. Sino po dito ang merong pinagpipray? Tinanong mo na ba ang sarili mo? Sige, pag nakuha mo yan, binigay ni Lord, anong gagawin mo? Hello? Ano pong pinagpipray ninyo? Ready po ba kayo sa inyong mga pinagpipray? Now, there are only 2 points that I want to share to you this morning about the burden of blessing. Ito po yung 2 klase ng burden na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ready na po ba kayo? Number 1, the burden of fruitfulness. Gusto po ni Lord maging fruitful ka. Sabi kanina ni Kuya Abe, mabunga, no? Ang ibig sabihin ng mabunga is that productive ka. Kung anong gawin ng kamay mo, merong bunga, merong resultang maganda. Nakakasunod po. Ang sabi pong ganyan, fruitfulness, yung pagiging mabunga mo is not a result ng pagiging overwork. Okay? Yung puro trabaho, puro kayod, puro grind. No? Fruitfulness is a result of overflow. Sabihin mo sa katabi mo, overflow. Ang ibig lang pong sabihin niyan, ibibless ka ng Lord, so sobrahan niya so that you can be a blessing. Amen? Yun yung sinasabi kanina ni Kuya Abe, na tayo ay parang puno at ang mga bunga na meron tayo sa buhay natin, they are meant to bless other people. Hindi lang yung sarili mo at sarili mong pamilya. Laging may pasobra ang Diyos. Amen? Para po tayo ay maging blessing din sa iba. Tingnan po ninyo yun sa Genesis 1:21-22. God already blessed the animals dito po sa verses po na ito. And sabi niya, God created great creatures of the sea. And God saw that it was good. Lahat daw ng kinreate ng Diyos ay very good. Tingnan mo yung katabi mo. Kinreate yan ni God, so that is very good. Amen? And sabi pong ganyan, God blessed them. God already blessed them. Past tense. Okay? God blessed them. And ang sabi ng Diyos sa kanila, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas. So, kung titingnan po natin yung verses na ito, God already blessed them. But nasa kanila yung capability, potential, and the responsibility to be fruitful and increase in number. Amen? Ang sabi po ng Diyos sa atin, I have given you the ability to gain wealth. Ibig sabihin, past tense. Nasa iyo na, ilalabas mo na lang, gagamitin mo na lang. Nakakasunod. Next verse, Kuya Abe. Ito naman ang blessing or mandate sa tao. So God created mankind in His own image. Male and female, He created them. God blessed them. So, God already blessed us. At ang sabi niya sa atin,
Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Pag sinabing subdue it, i-manage mo. I-take dominion mo yan. Hello? I-rule mo yan. That is your domain. That is your responsibility. Kaya nga po mga kapatid, God already blessed us. You already have the ability, the capability, the potential na umunlad. Amen ba? Ang tanong, are you willing to do your part? Hello? Tanongin mo katabi mo, are you willing to do your part? Amen. Binigyan ka na ng talino ng Diyos. Binigyan ka na niya ng lakas. Normal ka. Amen. Ang trabaho mo, yung mag-increase at maging fruitful. Yun po ang burden natin. Hello? Ang ganda sana kung mahuhulog na lang yung bag ng pera sa harap natin. But hindi, di ba? Amen? Yung burden ng pag-i-increase at pagiging fruitful nasa atin po. Amen? Hello? Yung cell group po natin, para mag-increase yan at maging fruitful, nasa atin ang burden. Ikaw mag-i-invite, si Lord magbabago sa tao. Hello? Ikaw mag-home visit, magpa-follow up. Amen? At si Lord po ang magko-convert sa tao. Amen? Sige po, ayan niyo po siya. Next pastora na po yan. Next in line. Amen po? Amen. Hello? Are you still with me? Amen? Alam niyo po, marami po tayong mga iniiyakan na dati naman natin yun yung pinag-pray natin eh. Nagpipray ako ng magandang trabaho, binigay ni Lord. Pero, iniiyakan ko ngayon kasi nai-stress ako. But, that is my answered prayer. Di ba? Yung asawa mo, anak mo, answered prayer mo yun, di ba? Amen? Yung pag-aaral mo, no? Yung pamilya mo, those are your answered prayer. Amen? May kausap pa po ba ako? Di ba? Sabi mo sa asawa mo, pinag-pray kita dati, pero ngayon, iniiyakan kita. Amen? He who finds a wife finds favor from the Lord. Hello? Kapag pala nakatagpo ka ng asawa, you have found favor from the Lord. Hello? How are you treating the blessing of the Lord sa buhay mo ngayon, kapatid? Are they still your joy or they are now your burden? Pabigat na to, babalik ko na sa sinapupunan ko. Di ba? Hello? Mga nanay, mga tatay. Di ba? Sinasabihan tayo na mga anak natin, di ba? Na kung maibabalik lang kita sa aking sinapupunan, ginawa ko na. Amen? Now, balansin po natin. Deuteronomy 28:45-47. Ano kasi yung unang burden na binibigay ng Diyos sa atin? Burden of fruitfulness. Amen? Fruitfulness. Okay? Deuteronomy 28:45-47. Sabing ganyan, makinig kayo. Okay? Kausap dito mga Israelita. Okay? So, papunta na po sila sa promised land. Ang sabing ganyan, all these curses, lahat ng sumpang ito na sinabi ko in the previous verses, mapupunta sa inyo. Okay? It will pursue you. Okay? Hahabulin ka at i-overtake ka pa ng mga curses na ito. Dahilan? Because you did not obey the voice of the Lord your God. And because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart. Okay? Paliwanag ko. Okay? Mga kapatid, sinasabi po dito ng verses, huwag mong kakalimutan si Lord kapag natanggap mo na yung answered prayer mo. Kasi yung blessing na tinanggap mo, kapag hindi ka na nag-serve kay Lord, hindi ka na sumunod sa boses ng Diyos, that will be a curse in your life. Nakakita na po ba kayo na umunlad ang buhay niya? Pero imbis na sumaya siya,
Meron pang time na nagpapakamatay na siya. Hello? Bakit? Naging curse yung blessing ng Diyos dahil hindi siya sumunod sa boses ng Panginoon at hindi na siya nag-serve kay Lord. Hello? Amen? Kaya careful ka doon sa pinag-pray mo. Binigay ng Diyos sa'yo, that is a testing of your faithfulness, obedience. Amen? Amen po. Sabing ganyan, no? Because you did not obey. Kapatid, alam ko pagpapalain ka ng Diyos, pagyayamanin ka ng Diyos, uunlad ang buhay mo. But, kapag nagkapera ka na, huwag mong kalimutan si Lord. Kung paano nag-o-obey ka ngayon sa Panginoon, mas tindihan mo ang pag-obey kapag nagkapera ka na at nandyan na yung answered prayer mo. Amen. Amen. Why? Kasi it will become a curse to your life. Yung pagpapala ng Diyos, kapag kinalimutan mo ang blesser, magiging curse sa buhay mo. Amen. Ang tanong ko po sa atin, masaya pa po ba tayong naglilingkod sa Diyos? Amen? Totoo ba yan? Uy, plastic. Amen? Bakit? Sabing ganyan, no? Serve God with joyfulness. Hindi lang basta magsiserve, but with joyfulness and gladness of heart. Amen. Pangalawa, last point. The second kind of burden that God wants us to learn is the burden of faithfulness. Pakisabi sa katabi, faithfulness. Tanong ko po sa inyo, ano ang mas mahirap? Magmahal ng isa o magmahal ng marami? Sino po ang sinasabi, mahirap magmahal ng isa? Okay? Sino naman ang nagsasabing, mahirap magmahal ng marami? Yan, yung mga hindi po nagtaas ng kamay, Lord, huwag niyo na pong bigyan ng pagmamahal. Okay. Alam niyo po, mas mahirap magmahal ng isa lang. Tanong niyo, bakit? Because it takes consistency and faithfulness to love only one. Nung nakilala ko ni Kuya Abe, 36:24-36. Ngayon, huwag niyo na pong itanong. But, kaya mo ba bang mahalin ang taong pinag-pray mo? Asad-sad me, kaya yung asawa mo hanggang king tumwa kayo, hanggang I see you, Lord, na? Hello? Kaya mo kayang mahalin yung course na pinili mo? Hanggang-hangga? Yan ang tatapusin mo? Hello? It takes faithfulness to love someone and to love only one. Amen? It takes faithfulness to love only God. Bakit? Laging merong kakumpit si God sa buhay natin, di ba? At lagi kang pipili sa araw-araw, si Lord ba o ito? Hello? Amen? Di ba si Mary, ang sabi ni God sa kanya, He chose the best option or portion, and it will not be taken away from her. Nakakasunod po ba? Amen? Pakisabi ulit sa katabi mo, faithfulness. In sickness and in health, in good times and bad times. Amen? Siya pa rin ang ating pipiliin. Si Lord pa rin. Amen? Yung asawa mo pa rin. Amen? Now, kung ayaw mo magtino, pag-pray mo na, Lord, kunin mo na po. Hindi, joke lang po. Sabihin mo lang, Lord, pakialaman niyo po. Amen. Natatandaan niyo ba po yung share ni Pastor Reggie? Meron daw siya, yung asawa niya. Sabi niya, Pastor, sakit-sakit na po ng ulo ko dito sa asawa ko. Kasi ano siya puro bisyo, tapos pusher. No? So, sige, sabi niya, pag-pray natin. Pinag-pray, sabi, Lord, pakialaman niyo po itong asawa niya. Oh.
Tapos, mga ilang panahon, pusher pa din. Pero, palit na. Pusher na ng wheelchair. Kasi naputulan ng paa. Kasi laging umaalis eh. Pinag-pray ng asawa. Sabi niya, Lord, kailaman niyo po. Hindi na tuloy makaalis ngayon para mag-push ng drugs. Naging pusher na lang ng wheelchair. Pero nung naging pusher ng wheelchair, naging mananampalataya na. Okay? Amen? Sabi mo sa asawa mo, gusto mo pakialaman ka ni Lord? Gusto mo pakialaman ka ni Lord? Pagpipray na kita. Mga kabataan. Gusto nyo ba pakialaman kayo ni Lord? Sabi mo, magtino ka na please. Hello? Hawakan mo sa lieg, tapos sabihin mo, magtino ka na please. Joke lang po. Nakakasunod po ba? Faithfulness. Amen? May natututunan po ba? Sabi pong ganyan, meron pong nagtanong kay Manny Pacquiao. Diba taga Jensan si Manny Pacquiao? Sabi niya ganyan, Manny, sabi niya, bakit hindi ka na lang mag-attend doon sa mga mayayaman na church? Like CCF, Victory, and so on and so forth. No? Alam niyo po kung anong sagot ni Manny Pacquiao? No? Sabi niya, pastor, kasi pastor yung nagtanong sa kanya, alam ko po kung saan ako tinanim ng Diyos. Amen? Alam mo ba kung saan ka tinanim ni Lord? No? And then sabi niya, alam ko po kung saan ako gagamitin ni Lord. Amen? Kung saan ka po tinanim ni Lord, doon ka maging tapat. Amen? Alam niyo, bilib nga po sa inyo eh. Sabi ko nga po, di ba, yung mga nakaraang kong preaching, hindi naman masyadong kagandahan ng church natin. Hindi rin naman sobrang galing ng preacher at hindi rin naman sobrang galing ng mga worship team natin. Pero, nananatili ka. Amen? Kaya palakpakan mo si Lord kasi binigyan ka niya ng faithfulness. And I know that God will bless us. Kami, nag-start din kami dito. Gusgusin pa kami. No? College days namin. Sa Sindalan pa tayo noon. Pero kahit na gumanda ang trabaho, nagkaasawa, you should remain where God has called you. Amen? Because nandoon yung breakthrough mo. Nandoon yung promotion mo. Amen? Sino mag-aakala na ang gusgusin na ito is tatayo sa harapan ninyo bilang pastora? Amen? Just be faithful. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng faithfulness mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam saan ka dadalhin ng faithfulness mo. Isaiah 40:31. Dito po ako magtatapos. No? Sabi pong ganyan, ito po yung balance ng faithfulness. Okay? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sino po dito ang nag-aantay sa sagot ng Diyos sa buhay niya? Sabi niya ganyan, no? They shall mount up with the wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Kung titignan mo yung progress, bakit from lipad, naging takbo, tapos naging lakad? Hindi ba madalas, kung titignan mo yung progress, dapat lakad muna, takbo, tapos lipad? Right? Tama ba? Napansin niyo po ba yon? Amen? Di ba, parang ganito, yung mga nag-encounter. Di ba, pag nag-encounter ka, parang ang lumilipad. The first time that you have experienced the Lord's touch sa buhay mo, talagang on fire ka. Woo! Mag-prayer works ka pa pin eh. Pero after 1 week, teng. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Hello? Ayaw nang mag-attend. Amen po ba? Aamin po ba kayo? Nakagaya ko. Hindi naman lagi, every Sunday, excited ka. Hello? Na mag-worship, makinig. Amen? Plastic, kunwari daw. Gusto. Amen? Di ba po? Minsan, merong mga pagkakataon na ayaw mo naman talagang mag-devotion. Ayaw mo naman talagang mag-pray. Sabi ko nga, kung talagang papakinggan ko lang yung emotion ko, once a year lang kayo may pastor. Hello?
Amen? Pero alam mo kapatid, dahil nandito ka, kahit parang pinipilit mo yung sarili mo, that is faithfulness. Amen? Kahit ayaw mo mag-pray, ayaw mo mag-worship dahil may pinagdadaanan ka, the fact na nandito ka, that is faithfulness. Amen? In season and out of season, Lord, nandito po ako. That is faithfulness. Amen? Hindi po kayo plastic, dinojoke ko lang po kayo. That is being faithful. Amen? Amen? Diba? Ayaw mo naman talagang mag-disciple, pero sinabi ni Lord John, that is faithfulness. Hello? Magsabi nga po ng amen ang mga faithful. Amen? That is our burden, to be faithful unto the Lord up to our last breath. Amen? Kaya nga po, tignan nyo, no? So Genesis 5:24, ito lang naman talagang hinihingi ni Lord to walk with Him. Ayaw naman niya yung lagi kang tumatakbo at lagi kang parang lumilipad. Hello? Amen? Tignan nyo, Enoch walked faithfully with God. Hindi naman niya sinabi na Enoch soar or fly with God faithfully. Hindi. Sabi niya, Enoch faithfully walked with God. Amen? Sasabi mo sa katabi mo, chill ka lang. Relax ka lang. Kasi gagawin na po natin ito up to pagtanda po natin. Amen? Proverbs 13:20, ang sabi niya, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. No? So, kung daw wala kang alam, maglakad ka o sumama ka sa mga may alam. Kaya nga, di ba sa school parang mali yung ginagawa nila kasi lahat yata ng matatalino, ewan ko, no, during our time, lahat ng matatalino nasa section A. Lahat ng mga medyo bopals nandoon sa E, F, G. No? Hindi ko ngayon alam kung ganun pa rin ang classroom nyo, no? Kami dati A, B, C, D So alam na pag nasa star section ka, matalino to. Hello? Di ba? Halo-halo na? Di mas maganda. Bakit? Kasi pag merong matalino doon sa E, F, G, at least tatalino yung mga kaklase. Hello? Kung pinagsama-sama mo lahat ng bopals, sinong tatalino? Wala. Amen? Walk with the wise. Hello, mga kabataan, sumama kayo sa mga matitino, matatalino. Amen? Gusto mong yumaman, sumama ka sa mga mayayaman kasi iba silang mag-isip Hello? Huwag ka sumama sa mga marites. Kahit di ka marites, magiging marites ka na. O yung mga complainer. Kahit hindi ka complainer, yung dila mo, lagi nang magko-complain. Dahil ang kasama mo, mga negative. Amen? Kaya ang gusto ni Lord walk with me, anak. Bakit? The more that you walk with God, the more na magiging kamukha mo si God. Kung ang lagi mong ka-holding hands, demonyo, magmumukha ka talagang demonyo. Kaya lagi na lang sagot sa'yo, demonyo ka talaga. Hello? Baguhin mo naman kasi yung ka-holding hands mo, dapat si Lord. Di ba? Holding hands while walking, dapat kayo ni Lord. Amen. Galatians 5:16, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Amen. Walk by the Spirit. Kaya pala kahit Christian ka na, hello, umiinom pa rin, nagsisigarilyo pa rin. Bakit? Hindi kasi kasama ang Spirit walking with him or her Kaya tuloy, we are still, pinagbibigyan pa rin natin ang pita ng laman. Hello? Alam mo ba that you have the power na hindi pagbigyan ang pita ng laman? Bakit? You have the Holy Spirit inside of you guiding you. Amen po ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, be faithful to God. Ang ibig sabihin ng be faithful to God, loyal ka sa Panginoon. Hello, siya na lang sinusunod mo sa buhay mo. Hindi na yung sarili mo na lang. Amen. Last, 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, walking by faith ba yan? Or walking by sight? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, lakaran mo lang, baby.
Tuloy-tuloy lang kay Lord, baby. Amen? Mabagal man, matagal man, makakarating ka rin. Amen? Yung mga pinagpipray mo sa buhay mo, galingan mo lang. Tapatan mo lang ang paglilingkod mo kay God. Amen? One day, you will get those. Amen po? Amen. Dito po ako magtatapos. Alam niyo po yung danger ng nagmamadali. Diba? Alam niyo yung doon sa after 40 days of prayer and fasting ni Jesus, nagpakita sa kanya ang demonyo. Merong 3 temptation na binigay sa kanya. Sabi niya, una, di ba sabi niya anak ka ng Diyos? Gawin mong tinapay itong bato. Okay. Sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa bibig niya. Okay? And then pangalawa, sige, sabi niya, di ba, i-charge ng Diyos, ipapadala ng Diyos ang mga anghel, tumalon ka dito. For sure, ililigtas ka nila. Okay? Sabi ni Jesus, huwag mong tetestingin ang Diyos. Do not test the Lord your God, sabi niya. O, pangatlo test. Sabi niya, sige, mag-bow down ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang susi ng mga kingdoms, ng mga kaharian dito sa lupa, ang sabi niya. No? So, sa 3 temptation na yon, alam niyo kung anong pagkakapare-parehas? Tanong niyo ano? Shortcut. Ayaw dumaan ni Satan si Jesus doon sa cross. Gusto niya shortcut. Kasi ang goal ni Jesus to get all the keys, all the authority of heaven and earth At ibibigay niya sa atin yon Bakit? Ibinabalik sa atin ulit yung paghahari sa mundo. Okay? Gets niyo po ba? Okay? Shortcut. Alam niyo po ba na napakadelikado na you got the blessing out of shortcut? O, mga tumataya ng weteng. Uy. Tumataya ng loto. Talagang kayo, mananampalataya. Gets niyo ba? Mananampalataya talaga kayo. Palataya ng weteng, palataya ng loto. Tapos pagpipray mo pa, Lord, reveal mo sa akin ang number. Baka yung mga sinabi ko, 5, 7. Tatayain nyo yan mamaya Diba? Pinagpipray mo pa, Lord, bless niyo po yung mga number namin na tinaya sa loto. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon, yung nasa likod. That is shortcut. Hello? Shortcut yon. Amen po ba? Gusto mo ng milyon-milyon na hindi ka naman ready. Pag-aralan nyo lahat ng buhay ng mga nanalo sa loto. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Nasira pamilya nila, nawala din ang pinanalunan nila at nagkautang-utang pa sila. Bakit? They are not ready for the blessing. Amen. Amen. Kaya kapatid, huwag kang mag-shortcut. Kung season mo ngayong mag-aral, huwag kang tumalon. Nagpabuntis. Hindi mo pa season yun. Huwag kang mag-shortcut. Aral, trabaho, kasal. Hello? Amen? Hindi aral, buntis, trabaho, kasal. Huwag mong baligtarin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-shortcut. Hello? Huwag kang mainip. Amen? Bibigay ni Lord sa iyo yung best. Huwag ka lang mainip. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. No? May natutunan po ba kayo ngayong umaga? Amen? Kapatid, merong right order of priority. Okay? Merong nagtanong, Pastor, ano po ba dapat ang priority sa buhay na ito? Si God muna, my family, myself, and then ministry? Ang sagot po is hindi yon. Ang sagot is 100%. Okay? Ate Wilma, ano yung 100%? Kahit saan ka nakaharap, ibigay mo yung 100% mo. Kung nakaharap ka sa pamilya mo, give your 100%. Nakaharap ka sa church, give your 100%. Nakaharap ka sa trabaho, give your 100%.
Hindi yung 100% ka sa church, sa pamilya mo, 10% ka lang. Hello? Nakakasunod po ba? Alam niyo po, our first ministry is our family. Kung meron kang dapat sangka pinakamabait, yun yung sa harap ng pamilya mo. Harap ng asawa mo, harap ng anak mo. Hello? Hindi yung sa katrabaho mo, ang bait mo. Sa mga ka-church mo, ang bait mo. Pagdating sa bahay, demonyo ka. Hoy. Hello? Hindi, wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Amen? Dapat, ang pinakamabait ka ay yung nasa loob ka ng bahay. Amen? Hello? Diba? Bruha ka pag nasa bahay ka. Pag nasa labas, para kang anghel, di makabasag pinggan. Pero sa bahay, talagang manyagpang ka na. Amen? Kailangan po natin 100%. Sa trabaho mo, give your 100%. Sa bahay, give your 100%. Amen? Sa church, give your 100%. Amen? Amen. Our family is our first ministry, but balansehan natin, it is not your only ministry. You have your ministry at work, at your school, no? At church. Amen. Just give your 100%. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ganyan po yung ginawa ni Lord sa atin. Burden yung mag-carry ng cross. Tama ba? Di ba nga, pinag-pray pa niya, Father God, sabi niya, kung kaya mo, kaya at kung pwede, sana malampasan ko na itong cross na ito. Sana hindi na ako mamatay sa cross na ito. Pero sabi niya, it's not my will, but your will be done. Amen? The cross is both a blessing and a burden. Burden siya kay Jesus, but it also became our ultimate blessing. Now, because of the burden of Jesus Christ doon sa cross, you have eternal life. Sino man po ang sumampalataya sa anak ng Diyos na si ating Panginoong Yesus, na siya'y namatay ulit, namatay at muling nabuhay. Sabi ng word ni Lord, you will be saved. You will be saved from punishment of your sins. Amen? Biruin mo yon, yung cross is our ultimate blessing, but it was also a burden that Jesus had to carry. No? 'Di ba? Sabi ng Bible, binugbog siya, binato siya, pinagbubunot ang kanyang mga balbas at hindi na siya mukhang tao. But He did it all para sa iyo. Kasi alam niya, one day, you will come to know Him. Amen? Kapatid, ano man po yung pinagpipray po natin ngayong taon na ito, I pray, ang pag-pray mo is, Lord, give me the capacity to steward yung pong blessing na ito. Na pag nasa akin na, hindi na mawawala. Di ba parang maka-heartbroken ka naman na binigyan ka ng blessing ng Panginoon, binigyan ka ng asawa, anak, tapos mawawala lang. Binigyan ka ng magandang trabaho, tapos mawawala lang. Bakit? Sabi ng Lord, di ba? Yung blessing ko, walang kasamang pagsisisi, walang kasamang regret, walang kasamang sorrow. Di ba? Napakasakit sa puso na sa'yo na, tapos nawala pa. Sayang, di ba? That is regret. Sayang. Amen. Kaya God wants us to learn the burden of fruitfulness and the burden of faithfulness. Kapatid, I pray paglabas po natin sa lugar na ito, we will know how to handle or to do our responsibility and to really be faithful. Amen. Ano man ang binigay po ng Lord sa buhay natin, that is our portion right now. It doesn't mean yun na lang. Meron pang kayang ibigay ang Lord, pero ang tanong, kaya mong i-handle? Anong gagawin mo pag nakuha mo? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, serve on and serve well.
Huwag kang tumigil sa paglakad kasama si Lord. Amen? In good times and bad times. Amen? Lumakad kang kasama ni Lord. Alam niyo, ito po ang problema, o I may say, nagtataka ako. Pag nagka-problema ang tao, ang una niyang iiwan, ang kanyang paglilingkod sa Diyos at ang kanyang relasyon sa Diyos. Hello? Pero bakit hindi mo maiwan ang pag-aaral mo at trabaho mo? Bakit una mong iniiwan ay ang relasyon mo sa Diyos? Hindi ba't si God ang answer sa ating mga challenges and problems? Bakit mo iiwan si God? Amen. Kaya mga kapatid, ito po ang encouragement ko sa atin. Ngayon, 2026, finish well, finish strong. Amen. Nasa kalahati po tayo ng taon ngayon, but I pray we will finish strong. Amen. Tayo po'y manalangin. Father, salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. At inaalala po namin, O God, ang iyong sacrifice at the cross. Because of your sacrifice, O God, meron po kami ngayong kapatawaran ng aming kasalanan. At meron po kaming walang hanggang buhay. And I know, God, yung langit mararanasan na po namin while we are still here on earth, O God. Lord, salamat po sa iyong presensya. I pray, God, bigyan niyo po kami ng mata na nakakakita how beautiful it is to be in the presence of God and how beautiful you are, O God, upang hindi po kami ma-entice, maakit ng ibang mga kumikinang sa mundo na ito. Hindi po yung fame, hindi yung yaman, hindi yung comfort ng buhay, hindi yung sarap, Panginoon, na meron, convenience, kung hindi, O God, even though may times na mahirap, we will still remain in your presence. Panginoon, dalangin ko, bigyan niyo po kami ng burden of fruitfulness and faithfulness na hindi po kami aalis at tatalikod sa inyong presensya. Maraming salamat po, Lord, sa umaga na ito. I pray, Lord, yung message mo na ito, maitanim po talaga sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tawagin po natin yung mga ushers para po dun sa bread and juice. Since this is the first Sunday of the month, ginagawa po natin yung Lord's Supper para po i-remember ang sacrifice ng ating Panginoong Yesus. No? At talagang i-honor natin ang kanyang body at ang kanyang blood. That